Thank you, Brother Rush. Okay na? Thank So, you, bro. Thank you, bro. God bless. okay, thank you. So, atin ang ibigay sa ating mga kasamahan para sa sa kanilang observation. Ating unahin si Brother Romel Palma. Brother Romel Palma, good evening. Brother Ahmad, pwede ka na mag-out. Brother Romel? Yes po, ayan. So, okay. So, maraming salamat unang-una sa Panginoon at congratulations kay Brother Jando po no sa napakagandang pakikipagtalastasan sa atin pong kaibigang Muslim no. Sabi dito ni Mar GP, kaayang-aya mo naggibain ah baka naman. Hindi hindi kasi masyado clear yung Mark JP no. Pero ganito na maganda yung mga insights at comment po dito sa ating YouTube channel no. Good evening. Sabi diyan congrats brother Jando, sabi ni Christy Concepcion. Ayan. So sabi din dito kanina ni ni Calixto Humauas. Ang alam ko lang ay mababait ang mga Muslim pero ang tagapagtayo nila si Muhammad ay hindi tagapagligtas. Kaya no ako to Islam, sabi ni Calixto Mauas. And sabi din dito kanina no ni Archie, language scholar si Ahmad kasi puro translation. Ayan yung tanong ni Brother Archie kanina. And maganda yung insight dito no. Ay sabi ni Brother Archie, ayaw ko mapalaban sa discussion or debate ang punto por punto sa mga Muslim. Kasi in general, delikado, madami silang pwedeng gawin na hindi maganda. That's why we need prayers po no sa mga ganitong mga discussion. Sabi ni Winston Barkes, the Quran is not from heaven, but from men of the 7th century and cannot be considered as the best revelation from God. Ayan. Kasi totoo naman, no, kung analyze po natin, inaamin naman po sa kanilang Quran na it was been given to Muhammad by the angel. Unlike po sa Bible, direct po na ang Diyos mismo ang nagbigay sa kay Moses. That's why yung Torah or five books of law ay direkta na ibinigay talaga yan kay Moses. Unlike po sa Quran ay may anghel pa na dinaanan. So take note of this mga kapatid na in the Old Testament po ay makikita po natin that yung mga anghel no ay syempre of course galing yan una sa langit before po sila dito itinaboy no before sila itinaboy sa langit, so nasa langit silang noon, then nang natalo ni Saint Michael the Archangel, so galit na galit sila. That's why hindi po dapat na paniwalaan agad if magsabi na this message is from the angel. Kailangang usisain muna. At alam natin sa 2 Corinthians 11:14, even though the angel of Satan could pretend to be the angel of light. So ingat-ingat po tayo no, mga kapatid, mga kaibigan. I hope na this debate ay nakapulutan po natin ng aral at napagpatatag pa yung ating pananampalataya. May God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel, na ano ko sa kanya kasi pagtawa ko lang ad hominem na daw. Ano naging ad hominem yung tumatawa ko? At natatawa talaga ako. Kasi unang-una, yung mga sagot niya kasi, ito yung ano namin na baka kasi mag-Arabic, babasahin ako ng Arabic. Kasama na doon yung itatagiban naman niya yung translation. Yung translation, galing yung sa Arabic nila. Itatanggiban naman niya. Oh, tapos kung saan-saan napunta, ito kulang to ng talata, ito yung talagang tamang mali. Kung saan-saan naabot, di naman yun ang pinag-uusapan. Oh, tamo? So, yan ang problema dito. Tapos, nag-ad hominem pa talaga siya na hindi siya pinagpawisan doon. Hindi nga niya napatunayan, di ba? Hinahanapan ko siya ng meron ka bang supporting na Jewish historian na may kapatid si Mary na nagngangalang Aaron? Sister of Aaron eh. Meron ka bang supporting? Wala siya supporting.
O kung hindi yun Aaron na kapatid ni Moses, bakit siya tinatawag na daughter of Imran? Sino ba si Imran? That's the father of Moses and Aaron. O, tatanggi pa kasi. O, yan. Tapos sasabihin niya, walang mali. Talaga napakalaking mali noon. O si Haman daw, ministro daw ni Paraon. Naku, ang layo naman. Si Haman, ministro ni Haring Aswero, hindi ni Paraon. No, tamo, ayaw pa kasi tanggapin eh. No, yun ang problema doon. So atin na maibigay naman ngayon ito naman kay Brother John din naman sa kanyang komentary, Brother John Ray. Yes, Brother Jando. Congratulations. Wait lang ha. Iyan, no? So, ang aking observation, no? Pilit nang hinahanapan si Brother Jando ng scholar. Yung ginamit ni Brother Jando na translation, scholar na yun eh. At hindi niya namalayan. Gusto ko sanang tawagan si Brother Jando kasi kinonfirm na niya ni Ahmad eh. Kinonfirm na niya na mali yan, yung translation mali. Mali. Yun na niya. Kinonfirm na niya na mali yung translation. Kahit pa sabihin niya na ano lang yun, yung translation, ano yung translation sa alam na, ano na siya doon eh, nalaglag na siya eh. Ano yung sinabi yung translation sa ano nila, meron siyang sinabi na word, tarjuma? Tarjuma meaning translation. So, tarjuma lang yan, iba yung tarjuma, iba yung tafsir. Iba yung tarjuma, iba yung tafsir. Saan naman sa Quran nila na mali ang translation or tarjuma? Malinaw, inamin niya, mali yan. Mali yung yung tarjuma, yung translation. Ano ba yung translation? Quran ba? Yung Quran pa rin yun eh. Oo. Tanggap yun ng Islamic authority, siya lang ang hindi tumatanggap. Siya lang. Hindi lang, gusto ko lang tawagan si Brother John, sabihin ko nga, ano mo na siya doon eh. Sabihin ko na sana pa rin siya doon na, ipitin mo na siya dyan. Kaso lang, siyempre, nirespeto ko pa rin yung, yung fairness ba. Nawala lang siguro sa isip ni Brother John yun. Pero, inauna niya, inaccept. Inamin na niya, oo. Inahanapan niya si Brother John ng scholar. Scholar yun eh. Dalawang translation na ginamit ni Brother John dalawa yun ha. Mga siyempre, alam nga naman na nag-translate, hindi mga scholar yun. Yes. Mga scholar yun. Mga scholar yun. Binasa nga ni Brother Jando yung biography ng isa. Yung, sinong translator yun? Yung, si Muhammad Marmaduke Piktal. si Piktal. Binasa ni Brother Jando. Scholar talaga. Ayan. Scholar, scholar. May biography yan. May biography hinanapan niya. Sinong scholar ang nagsabi na mali yung Quran? Of course, hindi walang magsasabi. Alam nga naman sabihin ng Muslim na mali yung translation niya. Pero sino ang nagsabi na mali yung translation? Si Ahmad. Tinanong siya ng Brother Jando, mali ba ito? Sabi niya, mali yan. Natawa nga ako eh. Sabi ko, panalo na. Kaso lang, nawala sa isip ni Brother Jando kasi na-focus si Brother Jando sa debate talaga. Pero panalo na yun. Kahit ano pang sabihin niyan, napunta na siya, ikinumpara pa niya ang Biblia, hindi niya naunawahan. Gumamit siya ng, sa alin ba dito ang tama? Ang itong Biblia na ginamit ko o yung Biblia na ginamit mo? Hindi niya alam ang mga translator ng Bible, mayroon na sila sinusunod na rules. Depende sa pag-translate nila, mayroong tinatawag na dynamic equivalence, literal equivalence, at paraphrase equivalence. Dapat alam niya muna yan para sabihin niyang mali ito. Umiwas nga siya doon sa Brother Jun, tinanong ko siya, yung 3711 ba sa salin ng Sahi International plastic clay din ba nakalagay? Nag-umiwas mali siya nga na Brother Jando, narinig ko sabi niya mali yan. Kaya nga yung tanong niya, na sinong scholar ang nagsabing mali? Walang scholar, pero siya mismo nagsabi na mali yung scholar nila. Ayun na nga. Doon pa lang talo na sila. Talo na siya. Siya mismo ang nagpa mali sa kanyang scholar. Naghahanap siya ng scholar na nagsabing mali. Ang scholar nila hindi nagsabing mali. Ibig sabihin tama yung sinabi ni Brother Jando. Siya mismo nagpamali. Lalong na nadiin. Tapos sasabihin nga, Quran lang ang dapat gamitin, Quran. Bakit ang daming translation?
Yan ang question. Bakit ang daming translation ng Quran ninyo kung Quran lang talagang pinapagamit? Bakit hinayaan ng Islam community na magkaroon ng mga maraming translation kung hindi pala pwede ang ibang translation? Kung hindi pala pwede ang tarjuma, bakit ang dami? Tapos sasabihin nyo ngayon, tarjuma lang yan. Tarjuma nga, pero may authority siya. Kasi kung walang authority yun, hindi yun masasalin. Huhulihin yun, banal na Quran yun eh. Di ba? Ganyan lang. So, malinaw yung pagkapanalo ni Brother Jando kasi siya lang nagpatuloy na mali yung scholar nila. Naghahanap siya ng scholar, siya na nagsabi mali yung scholar nila. Inapatunayan naman ni Brother Jando na nagkontrahan talaga yung dalawang salin na sinasabi niya na yung isa plastic clay, yung isa naman Sticky clay. sticky clay. So, magkaiba talaga yun. Kontrahan yun. Kahit sabihin pa niya mga translation yan, bakit pinahintulutan ng authorities niyo? Di ba? So, napakalinaw. At ang isa pa sa naano ko sa kanya, yung meron siyang binasa sa CCB, sa Luke 8 daw. Oo, mukhang look to yun. 8:1, Luke 8:1 to 11. Ano ba sabi sa Luke 8:1 ba? Kasi ang ano ko sa binasa niya daw, wala daw sa original translation. Hindi ako sure sa narinig ko, pero parang kung wala ay bakit nasa Bible? So baka mayroon pang nakasulat doon na hindi niya tinuloy pagbasa. Yun ang ano ko doon, yun ang ano ko doon, ang aking catch up doon sa binasa niya. No, kasi yung CCB Bible, Catholic Bible yun. Imposible naman na kontrahin ng simbahan ang Biblia natin. No? So, meron siyang itinago doon na sinabi, katulad ng debate namin, meron siyang binasa na doon sa binasa niya, sinabi daw na hindi si David ang sumulat ng Psalm. Nung binasa niya, nahuli ko kasi sinabi nga, David regulate the Psalm. Si David ang nag-regulate sa Psalm. Wala pang sinabi doon na hindi sinulat ni David. Ang Psalm walang sinabi. Sa pantaha lang din niya. Inaakusahan niya si Brother Jando na subjective si Brother Jando, subjective. Abay, natural. Alangan naman kukuha si Brother Jando ng Muslim scholar na magsasabi kontrahan ang Quran. Of course, illogical yun. Muslim ka, sasabihin mo kontrahan ang no. Pero ano ang kinuha ni Brother Jando? Yung mga translation ng mga scholar nila na nagkontrahan talaga. Tulad din nung maganda yung inihayag ni Brother Jando sa huli na si Maria daw is si Inang Biring Maria is kapatid ni Aaron. Hindi niya naharang. Anong sabi niya? Kinakailangan daw si Aaron na mapatuloy. Tama. Sinabi niya yun na kailangan daw si Aaron magpatunay. Yung Quran na nagsasabi, kung hindi si Aaron yun na kapatid ni Moises, bakit sa isang talata, si Mary, daughter of Imran? So, ibig sabihin, hindi rin niya alam kasi kinakailangan pa si Aaron. Daughter of Imran. Talaga, pulpul talaga din ang Quran nila talaga. Pulpul talaga mga kapatid. No? Again, doon sa... Ang napansin ko lang talaga doon kay Amran, handa talaga siya sa talagang aral talaga. Aral siya, magaling siya sa pangontra sa tawag dito, pangontra sa stand mo. Kasi ko rin siya, nakaharap ko siya. Talagang prepared talaga na bata yun. Talagang sabi ko ni Badirasya, graduate siya sa Islamic theology. Kaya hindi talaga siya basta-basta yung bata rin. Mukhang lang tingnan kasi yung background niya parang kubo lang pero malalim din palang pinag-aaralan na noon, no? Pero gayon pa man sa debate na ito, mga kapatid, napatunayan po ni Brother Jando 'yon. No, kung makikinig lang tayo sa debate nila, yung exchanges nila, kung paano sumagot yung at paano naman si Brother Jando magbigay ng kanyang argumento.
talaga napatunayan. At yun na nga, no, ang pinakaano ko talaga doon, siya na mismo ang nagpatunay na mali yung Quran. Yung translation ng Quran na ginawa ng kanilang scholar. Siya na nagpatunay, siya nagsabi nun eh. Sabi mali niya daw. kay Brother Jando, nung tinanong siya ng Brother Jando, mali ba ito? Sabi niya, yes, mali yan kasi tarjum yan. Di mali nga. Mali nga. Mali nga. No, kahit ba sabihin mong translation lang yan, approve ng authorities niyo yan. Ngayon, ang burden of proof na sa kanila na yung ginamit ni Brother Jando is not approved by the authorities. Kung nakuha lang sana ni Brother Jando yan, ipit yun. Okay. Ito, tinanggap mo na mali ito. Ngayon, tanggap mo ba na mali mo ito? Sasabihin niya na, hindi naman yung tarjum eh. Sige, ang burden of proof ngayon, ibibigay ko na sa'yo. Ipakita mo sa akin from your authorities that this, itong ano na ito, itong sali na ito, itong translation na ito, yung tarjum na ito is not accepted sa Islam community. Paningtuntog bugat ba? Kung ano lang ba rin dyan do, pero congrats ba rin dyan do. Kasi kahit na medyo shaky yung argumento ng dalawa kasi talaga siya handa pati magaling siya magtapo ng ano, yung alam mo yung iano niya yung ano, yung ginawa niya ano, tawag dito, yung fallacy of Stroman, oo. Magaling mag-Stroman eh. Magaling. Talagang na-divert niya yung attention ng tao doon sa gusto niyang itira sa Bible, hindi na ma-focus doon sa ano nila. Magaling talaga. Magaling. Buti na lang sa Brother Jando, nag-object talaga. Objection, Mr. Moderator. Fallacy of Stroman fallacy ang dinadala niya. Ganito. Magaling talaga yung bata na yun. Pero hindi pa rin niya hindi niya natibag. Actually, sumang-ayon siya kay Brother Jando. Doon sa amin din eh, sumang-ayon din siya eh. Sumang-ayon siya, tinanong ko siya doon sa amin, yung debate namin. Sang-ayon ka ba sa lahat ng sinasabi ko? Sang-ayon ako, Mr. Moderator. Sang-ayon siya. Pero hindi lang daw siya maniniwala. Pero sang-ayon siya. Kaya Brother Jando, congrats. Tinanong ko siya kanina, sabi niya kasi sarili sa pantaha ko lang daw. Tinanong ko siya, mababasa ba dito o hindi? Sabi niya, hindi, tutulak ko. Kung hindi mo mabasa, anong mababasa dyan? Yun, maganda. Maganda yun. Maganda yun kasi kung sa pantaha mo lang yun, wala kang ginamit na reference. Wala. Wala kang ginamit na reference. At saka hindi niya pwedeng sabihin na sa pantaha lang ni Brother Jando yun. Kasi siya na nga mismo nagsabi na yung ginamit ni Brother Jando na reference, mali yun. Hindi sa pantahan ni Brother Jando, may ginamit si Brother Jando, hindi lang siya sang-ayon. Ang problema, authorities nila yun. Scholar yun eh. Imposible mga kapatid, imposible na yung scholar na yun, hindi tanggap ng Islam community. Imposible yun. Imposible. Kasi tanggap yun. At ang dami pa nilang translations. Kung sinasabi niya na ano lang yan, tarjuma. Yung tarjuma, tinignan ko sa iyo, ano bang tarjuma? Meaning pala ng tarjuma, translation. So, kung mali pala ang translation, kung ayaw pala nila ng translations, bakit ang daming nagsilabasang translation sa kanila? Ngayon, sasabihin nila, mamaliin nila kasi translation lang. Dapat magreklamo sila sa authority, sabihin nila, wag nang hayaan maglabas ng mga translation kasi ginagamit ng mga Katoliko ang translation. Ganun dapat. Pero magagawa kasi may mga translation panlaban sa inyo. Kaya nga ang ginagawa ninyo, binabanatan nyo kapag natira na yung mga Quran nyo, yung mga translations ng Quran, at ang binabanatan nyo, imbis na dipinsahan yung Quran nyo, pinupuntahan nyo yung Bible. Inaanuhan nyo ng kasi sa inyo, maraming At next time, no, kapag Katoliko ang kaharap nyo, gamitin nyo na Bible, Katoliko, magandang balita Biblia, ginamit nyo na magandang balita Biblia. Protestant naman yun na magandang balita dapat yung magandang balita na Deuterocanonico. So yung CCB, tanggap yun kasi Katoliko yun. Pero yung magandang balita, Biblia niya na ginamit, hindi pwedeng tanggapin yun kasi Katoliko si Brother Jando MBB, tinignan ko yung MBB niya, hindi naman Deuterocanonico
Yung MBB na pang protestante. So, invalid yon. Invalid yon sa kung sa ano talaga, no? Kung iano lang natin ang rules ng debate. Invalid yun kasi MBB, gagamitin mo yung MBB sa amin, eh. Hindi pa pwede yan. Dapat katoliko lang. Yung CBB na ginamit niya, pa pwede pa yun. Brother Jando. At saka kinontra ko yung mga niya, sinasabi sa Quran gamit ang Biblia at referensya. Akala niya kasi Biblia lang ginagamit ko. Mali. Biblia at referensya ginagamit ko. Pinapakita ko, Yung Brother Jando, maganda yung argument mo about sa Misaya. Pinapakita ko na magkatugma ang standard reference at ang Biblia magkatugma. Samantalang kontradict kasi sinasabi sa kanilang Quran. Kaya kung hinanapan siya kanina, meron ka bang Jewish history, Jewish historian, na makipapakita mo na napapatunay na may kapatid si Maria nagangalang Aaron? Ano may pakita? Wala siya may pakita. So, tinatanggap mong wala kang supporting reference para dyan to prove na Correct. tama sinabi ng Quran? Wala siya may pakita. Puro siya. Wala. Kasi nga, sabi nga niya, dapat si Aaron na magpaliwanag daw. Ikaw na magpaliwanag. Ano mo naman klaseng argumento yun? Hindi niya, sasabihin niya, hindi daw na patunayan ang tema, hindi daw nagiba, hindi nagiba. Talagang hindi ako nagiba. Ako yung affirmative dito. Hindi niya nagiba kasi pinatunayan niya yung stand ni Brother Jando. Hindi lang niya namalayan. Ako nakinig ako ng maigi. Ano ba yung magiging sagot niya sa mga tanong ni Brother Jando doon sa ginamit ni Brother Jando na reference? Kasi alam ko talaga, inunahan ko na sa isip ko na itatanong ni Brother Jando. O so, nung tinanong ni Brother Jando, wala. Sinabi niya, mali yan. O di mali nga yung Quran nila kasi sabihin mo pa nilang translation yun, Quran pa rin yun. Hindi naman yun iba eh. Quran translation lang, Quran pa rin yun. Sabi niya, mali yan. Hindi, mali nga yung Quran nila. Mali. siya na ang nag-claim. At saka, scholar pa nila mismo si Muhammad Marmaduke Piktal. Correct. Ate basahin na ang sino ba si Muhammad Marmaduke Piktal? Was an English Islamic scholar. Islamic scholar talaga. Noted for his 1930 English translation of the Quran called The Meaning of the Glorious Quran. So talaga siya? Scholar talaga siya, Islamic scholar. Sabi niya, mali. Di siya na nagsabi noon. Hindi. Napatunayan ko yung yung aking tema. Ngayon, tatakbo-takbo sa Arabic. Tinanong ko siya doon sa meron ka bang Jewish historian na supporting na tinatanggap ng mga Judaism na si Jesus is the Messiah? Wala siyang may pakita. Yung atin, Biblia, tsaka yung history, konektado. Magkatugma. Sa kanila, iba talaga sa kanila eh. Ninanapan ko siya, wala siya may pakita. Sabi niya, hindi daw nag-iba. Hindi ko napatunayan na may mali ang Quran, napatunayan ko. Wala siya supporting doon eh. Tinanong ko pa siya, meron ka bang supporting na nagsasabi, Jewish scholar nagsasabi, hindi namatay si Jesus? May napakita ba siya? Wala rin. Kasi, actually, valid yung argument niyan, Brother Jando. Kasi kung maalala nyo kapatid, ginamit ko sa kanya, ang kanilang, yung sa debate namin, nasa, Surah 5:41 to 43, ang sinabi ng Quran nila talaga sa English translation na, hindi naman niya sinabi sa akin na translation lang yung ginamit mo. Actually, nung ginamit yung translation, wala siyang sinabi na translation lang yan. Actually, sinang-ayunan niya yung translation. Brother Jando, kung maalala mo. Di ba? Oo, sinang-ayunan niya. Translation lang yung ginamit ko kasi di naman ako marunong mag-Arabic. Sinang-ayunan niya, tinanong ko kasi sang-ayon ka ba dito sa surah na ito? Ang sabi niya, yes, sang-ayon siya. Ano bang sinabi doon sa surah nila? Ipinagkatiwala sa mga Hudiyo ang Torah. So, valid yung argument ni Brother Jando na hanapan siya ng pahayag ng mga Hudiyo na ang Mesiya ay hindi napatay. Valid yun. Kasi nasa kanilang Quran, ang pinagkatiwalaan ng Torah at ng Gospel, ang mga Hudiyo. So, valid na valid yun. Kaya, pasok yung argument ni Brother Jando. Ngayon,
hirap na hirap siya kasi talagang wala sa mga Hudyo nagsabi na hindi nila napatay ang Mesiyas o hindi nila na ano ang tawag dito na pinaniwalaan nilang si Kristo ay Mesiyas. Hindi nila pinaniwalaan yan maliban sa mga apostol. Pero yung sa ginamit ng religion na ano nila Quran. Malinaw naniniwala sila na si Jesus ay Mesiyas tapos hindi napatay. Sa mga Hudyo, naniniwala na hindi Mesiyas si Kristo tapos napatay. Alin ang tama? Kaso, pabor kay Brother Jando kasi ang Quran nga nilang nagsabi mismo na ang Quran, Torah at ang sulat ng mga propeta, pati yung Salmo, pati yung gospel pinagkatiwala sa mga Hudyo. Kaya pasok na pasok yung argumento ni Brother Jando doon. Iyon. At saka, pinagkontra niya yung alabok sa alabok ng lupa. Actually, Brother Jando, walang problema doon. Walang problema nga dyan. Kasi, translation man yun Translation sa atin kasi mga Katoliko, dahil ginamit yung Bible, madali lang yung sagutin. Walang problema sa amin ang translation. Kasi nga, ang mga scholar, gumagamit sila ng dynamic equivalence, literal equivalence, at paraphrasing equivalence. Depende sa pag-translate ng translator. Pero does not mean, dito walang lupa, doon may lupa, ibig sabihin magkakontra na hindi. Hindi kung paano lang yun in-explain ng scholar. Kasi hindi naman sa amin bawal yung mga scholar. Sa kanila lang naman Sa kanila na bawal yung mga translation, pero ang daming translation. Sa atin, marami tayong translation, pero marami tayong tinatanggap na translation. Pero hindi lahat ng translation tinatanggap. Kasi nagdidepend tayo sa sinabi ng simbahan. Ang simbahan din, pinapaingat tayo sa mga translations. Pero kung yung translation na sinabi ni Brother Jando at yung translation na pinakita niya na mayroong alabok sa lupa, yung sa kanya, alabok lang, walang problema doon kasi tinanong nga siya ni Brother Jando sang-ayon ka ba na yung alabok galing sa lupa? Sabi niya, yes. wala problema doon. Sumang-ayon na siya yun, isa rin yun. Sinang-ayunan niya. Tinanong ko siya kasi tumuto siya sa akin alabok ng lupa. May hawak siyang CCB. Si CCB pala, ito pala nakalagay pa sa CCB, Pagkatapos ay hinubog ni Yahweh Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Pero ang ginamit niya ba dyan yung MBB na protestante. MBB. Ito, si BB, hawak. Meron akong kopya, Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Basahin mo nga yung, Luke 8:11 na sinasabi niya, bro. Luke 8:1, yung footnote. Luke 8:1. Wala naman nakalagay dito, bro. Na kanina ko pa hinahanap Baka ibang translation yan. Yung Luke 8:1 may footnote sa kanya wala naman dito, bro. Kanina ko pa hinahanap yung sinasabi niyang Luke 8:1 Kaya nga, yung footnote yung binabasa niya Ako nga, nahihiwagaan ako kasi Katoliko. Tapos sabihin, imposible naman. Parang ginagawa ng chismis yung Bible natin yun na nga. Minamarites. Minamarites niya. Meron pa dito pinigay ito. Ito yung basahin nga natin yung sinasabi niya para maunawaan natin kasi ako hindi ko maklaro yung pinagsasabi niya. Nagsisend sa akin si kasi unang-una yung Luke 8 wala sa topic nyo yun. Ba't niya in-insert? Ito tinan nyo ito pa. Truman talaga. Ito pakita natin yung kanyang pinapakita rito. Ito. Ayan. Sabi dito, ito, mga olibo na tinatawag ng ganoon dahil puno ng mga punong olibo ang kanlurang paahong bahagi nito. Napunta si Jesus sa isang hardin na tinatawag na Getsemani na ibig sabihin pisaan ng langis. Malamang sa pag-aari ito ng isa sa mga alagad ni Jesus dahil madalas siyang magpunta roon. Wala sa ilang matatandang kopya ng ebanghelyo ang mga verse 43 at 44. Siguro inalis ang mga ito sapagkat marami na iskandalo sa patutuong ito sa kahinaan ni Kristo. So sabi niya inalis daw ang 43 at 44 sa ibang salin, sa ibang salin. So, ano ang pinapaano diyan? Ano ang inano diyan na pinapaalis? Yung verse 43 at 44.
Wala sa ilang matatandang kopya ng Ebanghelyo ang mga berso 43 at 44. Siguro inalis. Hindi ibig sabihin, hindi automatically wala talaga. Baka inalis. At saka wala naman 'to kinalaman sa ano bro, sa Wala nga topic. eh. Yun ang pinagtataka ko. Ba't umabot sa bakit siya umabot sa dyan? No? Oh. Ngayon ko lang sasabihin. Akala ko magpapawisan ako sa kanya. Kaya ang layo na tinakbo, objection moderator, out of the topic na siya. I-insist pa niya. Ang layo, wala naman kinalaman sa mali ang Quran dito eh. Wala talaga yung kinalaman talaga. Ang layo ng inilipad ni ni Domer. At saka marami pa siyang binanggit doon sa debate na kung saan is talagang hindi talaga niya na tindigan yung huling bahagi ng aking ginamit. Actually, hindi niya ako tinatanong doon sa stand ko. Kung napansin mo ba, Brother Junre? Unang stand ko sa kanya yung ang tao ay gawa sa plastic clay. Hindi niya ako kinontra doon. Kaya ang ginawa ko na lang, tinanong ko siya, mababasa ba diyan? Tao gawas plastic clay. Sabi niya, hindi Yun ako pa, isa pa talaga, no? Yun eh, yung taong galing sa plastic clay, yun talaga. Maganda nga yung sabi ni Brother Jando na, kasi, in reality, ang tao kapag cremate, bumabalik sa alabok, hindi nagiging plastic. Totoo yun. hindi din nagiging plastic. Hindi nagiging clay. Tsaka Hindi nagiging clay. yung Patrice Clay Black Ang Mud clay, Altar. actually, yung clay, process na yun. Mm. Process na. Iba yung alabok sa clay talaga. Magkaiba talaga yun. Kaya sa totoo wala siyang inaano. Ang ginagawa niya lang is strawman fallacy yung style niya. Paliko, meron ka bang scientist na hanapan ko siya ng referensya, wala rin may pakita eh. Meron ka bang scientist, meron ka bang wala Hindi ka na tinatawag kinakailangan ng scientist yun. scientist. Kasi Nagiging sumangayon na siya sa'yo na sasangayon ka ba na kapag namatay ka na magiging alabok ka, sangayon siya eh. Tapos sangayon ka ba na yung alabok galing sa lupa, sangayon siya. So ba't pa kinakailangan ng scientist kung sasangayunan niya? no, wala talaga mahinang nila Human lang. experience yun. Isa Okay. dapat yun sa malaman niya. Kasi sa kanila, yung Quran talaga word from God. Yun ang ano nila. Kaya nga mas imposible, mas mahirap paniwalaan yung Quran kasi sinasabi nila word from God yung Quran. Ibig sabihin, yung Quran hindi yun sinulat ng tao. Maniniwala ba kayo doon? Lalo na sa mga Sunni Muslim, yung Quran is not created yun. Hindi created. Yung Quran nila, not created yun. Sa mga Sunni Muslim. So, napakahirap paniwalaan yun. Kasi yung sumulat yan, mga scholar, no? Pero, sa atin, sa Bible, ang Biblia natin, word from God, inspired by the Holy Spirit, but written by the language of men. Yun ang hindi niya na alam yun. Bro, naalala ko yung debate ni Brother Wendell sa Osamis laban kay Muwala na Andam. Muwala na Andam. Ginamit ni Brother Wendell ito sinasabi sa Al-Fatiha. Al-Fatiha 1:5. Sabi niya kasi ang Quran salita ito ng Diyos, sabi nito ng Allah, pero in reality ito ay dictate ni Muhammad, sinulat ng mga sahaba. Pero sabi dito Na-tafsir yan, bro? sa Quran bro, Sa Quran mismo? yung history talaga nito, si Muhammad kasi no read no write. Oo. No read no write Based sa siya. kanilang So, based sa kanilang proklamasyon na no read no sa write kanilang daw. proklamasyon, oo. So, nang isulat ang Quran, hindi naman ito bumaba mula sa langit ng aklat na talaga, kundi ipinahayag daw kay Muhammad. So, nang si Muhammad din nagising sa kanyang trance kasi ginamit na termino doon trance, o yung nahinanok ug maayo ang mahimbing na pagkakatulog, pag siya ang nag-dictate sa kanyang mga sahaba, yung mga sahaba niya ang nagsulat ng Quran. Ngayon, sa Al-Fatiha 5, sabi niya ito raw ay salita daw ng Diyos, pero sabi dito,
ikaw po lamang ang aming sinasamba at ikaw po lamang ang aming hinihinga ng tulong. Tinanong ni Brother Wendell Talibong si Muala na Andam, sino ang nagsabi, ikaw po lamang ang aming sinasamba at sino ang kanyang sinasamba? Hindi makasagot si Muala na Andam dito. Sino ang nagsabi? Si Allah. Sino ang kanyang sinasamba? Oh, eto may nagpadala sa akin nito eh. Ang salin at paliwanag sa kahulugan ng banal na Quran sa wikang Pilipino. May nagpadala sa akin nito Mm. at dahil dito is na-review ko yung mga talatang ginagamit. Sabi niya, pinag-aralan mo ba ng masinsinan? Pinag-aralan, binabasa ko sa Tagalog eh. Ano ano Hindi, ba Quran hindi dito? nila tatanggapin yan kasi Tagalog na eh. Hindi ka tinanggap ang Oh. English, Tagalog pa kaya. Kaya nga Ang problema nagtaka ako eh. dyan, ang problema talaga dyan, bakit pinahintulot ng authorities nila yan, yung mga translation. Yan ang Oh. problema. Hindi na natin kasalanan yon. Ba't gumamit tayo ng translation? Pinahintulot ng authorities nila eh. So, the burden of proof na sa kanila na hindi pinahintulutan kailanman ang kahit anong translation. Yun dapat ang ipakita niya. Hindi yung mga Yun ang scholar-scholar. At saka, yung 1927 dito, yung Aaron daw, teka ha, silipin ko muna yung 1927 na, talaga may binanggit dito na hindi daw yun ang kapatid ni Moises. Oh, ang sabi dito, tingnan niyo pagkakasabi sa kanilang 1927 ng kanilang Quran, ang sabi ganito, 1927, O kapatid na babae ni Aaron, hindi si Aaron na kapatid ni Moises, datapwat isa ring butihing lalaki sa panahon ni Maria. Ito sinasabi sa kanilang 1928 na kanilang Quran, hindi kapatid ni Moises ang Aaron na ito, datapwat isa ring butihing lalaki sa panahon ni Maria. Kaso kapatid eh. Kapatid. O sige, bigyan mo ako ng Jewish history. Ang sasabi may kapatid si Maria nangangalang Aaron. Bakit nagkataon ba o talagang tinakpan lang nila yung mali ng Quran? Bakit? Hindi daw siya kapatid na lalaki ni Moises. Bakit sinasabi si Mary, tatay niya si Imran? Itong Imran, tatay ito ni Moises eh. At saka ni Aaron. Oh, ito na yan. Meron akong ano dito. Ito ay aklat from Serio Esquadro. Bisaya ito, ang pagtandi sa Biblia o sa Quran. May nakalagay dito sa galing ito sa World Within a World by Elwin Lemins sa verse 32. Quran reveals that his Muhammad knowledge of the Bible characters and stories was not always accurate. For example, Muhammad confused Mary, the mother of Jesus, with Miriam, the sister of Moses and Aaron. Surah 1928. Oh, talaga naman, bakit naman dito, hindi, kung yung Aaron na yan, hindi kapatid ni Moises, bakit sinasabi daughter of Imran si Mary? Oh, ang asawa ni Imran, ng anak, I have named her Mary. Paano ngayon yan? Di, mahirap paliwanag yun. Nagkatugma ba talaga? O tinakpan lang sa magitan ng pagsabi na hindi ito yung kapatid ni Moises? Okay, so Brother John Ray, anong huling mensahe natin dito? 10:49 na Yes, Brother Jando, no? So, yun mga kapatid, no? So, sana marami tayong natutunan, no? Sa talakayan ni Brother Jando at dapat aware talaga tayo palagi sa mga Muslim mga kapatid. Dahil based nga sa napag-usapan namin kaganina, hindi pa nag-umpisa yung live, grabe pala yung ano talaga nila, grabe yung mechanism nila para malinlang talaga yung mga Kristiyano, no? Most specifically mga Katoliko. So ingat po mga minamahal naming Katoliko, no, sa relihiyong Islam kasi duplikayod din po sila ngayon para po na mahikayat kayo sa kanilang tawag nito, sa kanilang relihiyon. So pangako namin, ako lalo na ako mag-aaral ako ng maigi para masiwata ko ang kanilang aral. Pangako ko po yan sa inyo. Magpupursige po ako para po ma-stop yung kanilang panlilinlang, lalong-lalo na sa mga Katoliko, na sana po gabayan tayo ng Panginoon.
So maraming salamat sa lahat, no, unang-una sa Panginoon. At again, congrats Brother Jando, at talagang naipakita mo na mali ang Quran, kontrahan ang Quran talaga. Based na rin sa sagot niya sa iyo na mali yung translation ng Quran nila. Yun lang, maraming salamat and God bless. See you tomorrow. Okay, salamat sa inyo at babay na po tayo para sa gabing ito. Maraming salamat po. Bye-bye. Closing prayer na po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.